dili pwede magtinapulan diri sa gawain. Hallelujah. Kung magkuwan, di mo tulod, tugnaw. Sakit ang tuhod, sakit ang tuhod, Lord. Ngita, magsakit sa tuhod, masakit ginong tuhod. Di ba? Hallelujah. Unsa man di ay ang dapat natong buhaton. Ingon, mamamuhat man ta. Unsa man dapat natong buhaton. Sige naman mo atin, sige takadungog ani. Matthew 25:40. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niini asar ba to? Niini ako maigsoon, gihimo ninyo kini kanako. Di ba? Unsa man ang dapat ay ang himuon? Naana sa 34 to 36, ingon bitaw Ginoo. Ano ay palaging inuulit-ulit ni Brother Manning? Ini tubig nga, hindi kayo napakagbigay. Libre yung tubig. Kung meron man mineral water, mura. Ano pa kayo? Pagkain. Di ba? Giuhaw ako, wala ko ninyo tagaig tubig. Gigutom ako, wala ko ninyo pakana. Nangontorto ko, wala ko ninyo pasudla. Nasakit ko, wala ko ninyo bisita. Napriso ko, wala ko ninyo bisita. So, kanang mga pagbuhat, dili, upat na nang-mention diya or tulo, pero in general, dapat maging concern ta sa atong mga brothers and sisters, di ba? Di ba kung kita managsuon mga Dios, ingon siya unsa matong gihimo sa atong isig katawo, gihimo nato niya. Klaro dili ako igasulti na, ang Biblia may nagsulti. Kaya unsa man dayang premyo kung mamuhat ta? Ha? Ang gingharian sa langit, di ba? Gingharian sa langit. O dili po ta mamuhat, unsa may premyo? Kaya ba, nung tingali mo, nagdilaab na kalayo. Asa man mo, mamuhat mo or dili mo mamuhat? Dapat mamuhat. So, now is the time na mag-double time ta. Kaya wata kay ba, kamusta mo balik ang Ginoo? Dapat, ang ato ginuntang motto, no? One more soul back to Jesus. Mao dyan ako, ingon bito ko, every time na mag-praise ko, mang-invite dyan ko kay mao man ay atong role. Bahalag dili na sila masugot. Darating at darating ang panahon. Kasi walang tao sa mundo na hindi nangangailangan ng Diyos. Agree ba kayo? Palakpakan natin si Yahweh. Okay, ano pang pangalawa nating nagpasalamat din ako. Nandito si Brother Glenn. Brother Glenn, magtiyaga ka lang. Darating. Kasi may tiyaga, may nilaga. Kasama ka sa aking prayer request, Brad. Okay, pangalawa, ano pa dapat nating gawin para mag-reflect as kingdom citizen? Okay, pangalawa, seek first the kingdom. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. What are the basic things that we need or we need to worry? Matthew 6:31, food, drink, and clothing. Nakuha ko sa aklat ng kapatid ko. Beyond that, that is all others. Ang basic ra gyud pagkaon, tubig o panamit, di ba? So after tanan na kuan na kanang murag extra na siya. Unsa may inyong gusto? Ang blessing na inyong haguan or ang blessing na ihatag na lang ninyo after the seeking the kingdom? Hello? Haguan? Gusto ka nimo haguan ter? Ayun, paghago ter, yung gingon bitaw ter. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Which is, tama ter, I salute you. Kadaghanan sa tuwa, bali. Imbis na ang gingharian sa Ginoo mayunahon, naningkamot ta nga ang kanang atong gikinahanglan sa atong pagtrabaho. We work 24/7, 7 days a week, 364 if dili leap year. But then, nagkulang ta. So, dapat, kung kanunay tayo nangutang, bisag na atay mga sweldo, o niya, naanatay mga blessing, o kay ba, sa inyong mga sources at upagaw, pero nangutang yapon ta, dapat, medyo i-change ang atong strategy. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Pero mga lagi, usahay ang atong approach baliktad. Imbis nga ihatag na sa Ginoo tanan diha sa tuwa ang atong mapinanglan, ang atong gihimo ang atong kabubuton na may masugot, masunod. Brother Uli, parang i-exceed talaga ako, patawarin niyo na ako. Hindi pa ako nakarating doon sa point ko. Okay, so dapat kung mag-ano tayo, kung ganyan ang nangyari, dapat, di ba retreat? Ang pag-retreat hindi yan pagsuko eh. Pag-retreat dapat
Baguhin natin yung strategy natin. Kung hindi nag-work out, panay pa rin pagkulang natin sa kabila ng mga biyaya na binigay ng Lord. Something is wrong. Ito pala, ibig ko sabihin, kaya sabi ko kay Brother Riley, mag-attend siya, hindi sasabihin ko talaga to. Ito pa, hindi tayo tawagin ng mga anak ng Diyos kung nangungutang tayo, hindi tayo bumabayad. Pag sinabi niyong utang, utang yun. Dapat bayaran. Pag sinabing bigay, bigay yun. Kasi yung Panginoon nga, binayaran nga yung utang natin tayo pa kaya na mga anak lang, kahit lang sa utang natin sa bayaran, magbayaran lang. Kasi hanggat hindi kayo makabayad ng utang niyo, you are still under curse. Para, share ko sa inyo. Kami ni Grace, dumating kami sa punto niya, nung paggawa kami ng bahay, lending kami rito, lending kami ron. Pero sabi ko, Lord, nung makilala ko si Yahweh, Yahweh, once na mabayaran namin yung huling lending na to, hindi na kami mangungutang, bagkus kami magpapautang. At alam niyo ba anong nangyari? Alam niyo siguro nangyari, no? Sino nakakaalam? Huwag yun ang sabihin. Hindi ko na kailangan sabihin yun. Nakikita niyo sa amin, di ba? Kasi binitawan ko yun ang faith ko. Lord, gusto namin makawala. Sabi ni Grace, nagdasal kami, yung unang huling binayad namin. Lord, ito na ang huling pangungutang namin. Ito na ang huling bayad namin. Kami na magpapautang. Hindi ko naman sinabi, huwag niyo munang bayaran yung utang niyo, ha? Pag nagkapera kayo, bayaran. Hindi, pag dumating yung malaking blessing, quits lahat ng utang niyo. Palakpakan natin si Yahweh sa dahil. Okay, pangatlo. Manage your time, talent, and treasure for the kingdom. Acts 17:24, the God who made the world and everything in it. Tayong lahat dito sa mundo ay lahat tayo ay mga managers. Maniwala pa kayo doon? Lahat ng pinagkatiwala sa atin, ano yan? May expected ng Panginoon na mamunga yan. Kasi pag hindi nyo ginamit yan, kukunin yan, pati buhay natin, kukunin yan. Pag hindi natin ginamit sa purpose natin, bakit tayo ginawang kanyang mga anak? Ano ba dapat ang, dito sa toko, sa tingin nyo, ano ba dapat ang number one na, tatlo pala, bibilisan ko na lang. Ano ang unang i-manage natin? Hello? 3 T's. Choir, 3 T's. Wow, galing. Prime, talent, and treasure. Binanggit ni Brother Rolly kanina. Dapat, we are supposed to be good managers of our time. Nga naman, bisan nun saan mo kadato, di ta kapalit o oras, di ba? We are only given an amount of it. Once you are due, si Mama namatay atong Domingo, at ito nag-isa ko to. Huwag na pa ibaligya oras din, dakang palit o oras. That's why time is gold. Bitaw sila, time is gold. Kung dapat, dili sa gawain, mingon tag, Lord, I'm yours. Wala na, natutulog na ata. Amen. So kumingon ta, Lord, muatin ko ni Muron. Kahit anong mangyari, bagyuhin man, lindulin man yan, mamatay nanay ko, may problema man ako, may sakit man ako, atin ako. Kasi hindi na natin alam nga kung kailan tayo. Ngayon nga, kaya nga tinawag yung present is a gift. Kasi nandito tayo ngayon, buhay tayo ngayon, nagpupuri sa ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi pa tayo patay. Amen. Palakpakan natin siya ngayon sa tayo. Kaso, problema dire. Nabantayan nyo dire. Labi na dire sa bolong. Na pista. Hallelujah. Pag mayroong pista, marami mga tenders o wala? Gamay na. So, saan natin nakikita yung minanage yung time doon? So, hindi talaga naman. May pista, may nag-birthday, meron pa iba dyan. Brad, may susunduin ako eh. Brad, meron akong utang. Pero, labang may yung mga birthday party, update kayo, mapatid nun mo, dili. So, murag i-compromise ang gawain para sa ilang other activities, ay dili na mao. Dapat nakafocus na sa atong purpose, nakafocus na sa atong vision, nga kingdom-minded kita. Amen? Palapakan natin siya. Okay, pangalawa. Talent. Okay. Meron din na kaming book na nabasa ng kapatid ko. Anong pinakamayaman na lugar sa mundo? Hello, nabanggit ko na to sa input ng youth. Brother Undoy, pinakamayaman na lugar sa mundo. Ha? Cementerio. Anong cementerio man? Huwag mo kayo nung doon. Tungod kay dagang nangamatay dito, nawagin nila magamit ang ilang talent, di ba? If we are made in His likeness and an image, talented ang atong Ginoo. Pero dagang dire, Sir, kanta natin. Di ko kamako natin. Sir, sayang natin, mga puruwan, mga tigil. Dagang balipan, pero tinuwa man na. Kinsa ba nanganak dire nga maayo nga dancer? Kung ipanganak, di ba? Tawa si Brother Vince,
Brother Prince, dapat you must display of who you are. Sabi ko, pag nag-asawa yan si Prince, isang lechon yan. Ganon din si Karen, wala rin, nangako ako dyan. Pag nag-asawa yung dalawa yan, tag-isang lechon yan. Kasi dapat natin ipakita na kay Lord walang imposible sa pagbabago ng tao, di ba? Di ba? Nakikita nyo yan. Isang buhay na katotohanan yan, si Sister Karen, si Brother Vince, si... Hello? Oh. Di ba? So, dapat, kung ina ganito, uy, apil, dili lang ta dapat, kanang, sana, unsay nga na, spectator, dapat kita, ganun, umiyong sayo-sayo, tatanan. Ano man, ikiniatong kusog, ika ni sa Ginoo, di ba? Naparusay, bigay tudo, matay pakialam mo, bitaw na usay ka, bahalag mo, kumpas ka diya, bahalag ka, kaya pag na yung tingo mo sa Lord, para imo ni Lord, huwag mo pakialam, kung sa isunday sa ako silingan, di ba? Kasi usay, nabi pagbago, okay na, bago, pero kung 20 years na ka sa gawain, kung magpuri ka, murag ka magjuno na, hallelujah, sigurado, mamatay juga, ano man, kaya ang pagtaas sa kinabuhi, unsa man, ang pagtaas sa kinabuhi, naaragin pag-serve sa Ginoo. Diba? Dili kwarta, dili unsa pa man. Hahaba lang yung ating, pwede ganito mag-request of 15 years, diba? Kinsay gusto 15 years. Diba? Nakabitaw sa Biblia na himalat yun ng tatong king, ningon siya nga ni hangyo siya nga mo 15 years, pero kanang extension ngayon, bisan ganyan, magmapon, extension na nato, diba? After all, extension na. So, dapat mamuhat yun tayo anytime. Manata doon yung wala. Di ba? Palakpakan natin siya wala siya tayo. Talagang umwala ng pagpapala. And also, treasure kami. Brother Rolly, Sir Rolly, pasensya na po. Tatapusin ko to. Kasi ito yung sabi ni Bermani, i-share ko talaga to, treasure. Itong treasure, napaka-critical to na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi, minsan, pag hindi natin maano yung treasure natin, saan? Anong nangyayari? Naliligaw tayo, di ba? Dapat, pag yung treasure natin, hindi naman sinasabing, bakit ako, kami, masama pang yumaman, mas gusto nga, kasi mayaman nga yung ating Panginoon, dapat mayaman tayong lahat eh. Pero yung bilang mayaman na sa atin din yun, hindi yun, kasi kahit marami kang pera, kung hindi ka naman makatulog, wala rin yun. Okay? Mga kasagaran lang yun sa mga Kristiyano, no? Labi na kayo kung pag yung kibaw, unsa ang power sa giving. Sabi ni mo, share ko sa akong mama, no? Dahil tayong, manang, ingon ko ganina, Lord, wag ko kay bawag, Lord, o ganang, share ko bahin sa akong mama, hindi ko makahilak yun ko. Kay, nakaiba masiguro mo tanan na gigamit yun to siya dire. Siya may usa sa mga, sila recording, usa sa mga gigamit din. Dahil, point in time nga, mag-istorya sa akong iksor, miabot ang unay time nga kay gatapot-tampo sa akong mama. Wala na siya kanon manali mapakawon sa mga preacher. Isipin nyo yun. Makapagbigay lang siya sa gawain, yung kahit yung budget niya para sa gamot niya, ibibigay niya para sa gawain. Alam mo bakit? Kasi naranasan niya yung power of giving eh. Diba? Dapat lahat tayo, kung ang Panginoon natin ay mapagbigay, dapat yun din ang lahat na sundin natin. Yun din ang dapat gawin natin. Wala tayong takot na mawalan. Dahil ito lahat, puro hiram lang to. Ang power of giving, the more you give, the more you receive. Yung treasure natin, hindi yan sa atin. Kung pinagpala ka, huwag mong i-hoard yan. Ipamigay mo yan sa nangangailangan, lalo na dito sa gawain ni Lord. Hallelujah. Alam niyo ba na ninanakawan natin yung Panginoon? In what way? Sa ikapo. Sa totoo lang, gusto ko lang tanungin, ito pinakita sa akin ng Panginoon eh. Sino ba talaga alam dito kung ano yung ikapo? Brad, isi-share ko talaga to. Parusahan nyo na ako, huwag nyo na akong pagtukin ng isang taon. Isi-share ko talaga to. Sino sa inyo ang ano? Sino ang alam na ikapo? Kasi, ano yan eh, yung ikapo, ano, sister? Okay, correct. Ma'am, thank you, ma'am. 10% sa lahat ng ating kinita. 10% lang yun. Which is hindi naman talaga atin yun eh. Di ba? Malakay, 3, 7. Mangutana ako,
Matarong ba sa katao ang pagtikas sa Dios dili apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi sa mga ikapulo o mga halad. Gitunglo dili ako gaingon ha. Ang Biblia, gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Hallelujah. So ang pwede na tumingon nga ang basihan nato ning atong kawadon kani nga atong wa paghatag og ikapo sa atong kita. Dili ko mauwaw mo storyana kay wa man di man ako'y gadaan, di wa ako mangwarta ninyo. Ako lang i-share ninyo kung paano kami pinagpala ng Panginoon. I-share ko sa inyo kasi nakita ko rin kay Brother Mike. Meron kung maalala yung testimony ni Brother Mike, yung huling 40,000 niya, ibinigay niya sa Panginoon. At ganoon din yung ginawa namin ni Sister Grace. Nung nag-umpisa kami ng magbigay, hindi naman kami naghirap eh. Lalo pa nga dumating yung, lalo pa nga grabing pagpapala kay maraming mga taong naiingit, ano ba yan sila, nagbibigay. Sabihin, laki-laki naman ang binibigay nyo. Eh, hindi naman nila, kasi hindi nila na-experience. At sana, yung buhay na, yung pagpapala na naranasan namin, ay sana ma-experience ninyong lahat, di ba? Sabi ko nga, kasi sa wala rito at sa mga paguhan pa, nung una dyan sa opisina, bigas lang, kilo-kilo, binibigay na, minsan sako. Pero ano bang, dahil ang Panginoon natin, He is a jealous God. Kung siya ang atong maker, siya ang nagbigay, siya ang gumawa ng langit at lupa, siya ang nagbigay ng buhay natin at lahat ng tayo, hindi yan magpapatalo, bigay ng bigas, anong ginawa niya? Binigyan niya kami ng humayan. O, kung magsaka, talagang supra-supra pa doon sa binibigay namin. Bigay kami ng 1 niyog o ilan, 3, binigay, niyugan. Nagpagamit kami ng multi-cup noon. So para masakay doon ng mga partners na walang masakyan, mga choir. Anong binigyan? Binigyan kami ng crosswind, binigyan kami ng pick-up, binigyan kami ng brand. Ay alam ko may darating pa. Oh, hindi ba ayaw ba nyo noon? Siyempre, gusto, di ba? Pero paano ba nga natin hindi ko sinasabi yun. Minsan kasi sabi niya, Brad, kasi mayaman ka eh. May trabaho ka. Hindi yun. Kasi pag ginusto ng Panginoon na magkasakit lang ako, wala na. Magkasakit lang isa sa amin, bigyan na ng sakit kung ano ibigay. May magagawa ba yung pera? Wala. Ang blessing hindi lang sa pera yun. Yung buhay tayo, humihinga ng hindi binabayaran ng hangin. Napakalaking biyaya yun. Diba? Palapakan natin si Yahweh sila. Asa mo nakakita o grabing hagit sa Ginoo sa Biblia? Diri lang sa Malakay. Ingon ang Ginoo, sulay ako o makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit o ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayon nga panalangin. Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Hallelujah. Kaya niya si Brother Mike, nasa guidelines actually natin yan, pinapractice niya yung pagbibigay ng ikapo kasi doon siya pinagpala. Ayaw nyo ba na dumami yung ano nyo? Ano bang kukunin? Ano bang gusto nyo? Ayaw nyo magbigay ng 10% na may kasamang curse o ibigay nyo yung 10% na pagpapala ang darating? 10%. Alam niyo na kung ano ibig sabihin yan. Pero hindi, sabi ni Brother Manny, wala rin yan sa laki. Wala rin yan sa liit. Diba, ano bang, naalala niyo yung byuda? Yung byuda na, yung, alam mo, si Jesus, tinitingnan tayo niyan, kung ano binibigay, di ba? Yung minsan, nando si Jesus, nanood siya, nakita niyo ni Jesus na yung isa nagbigay ng marami, yung byuda nagbigay ng duha ka timos, duha ka kusing. Pero ang ingon ng Ginoo nga, mas iyang i-appreciate ang nagbigay og duha ka kusing. Kaya nga naman, that was out of her, out sa iyang kapobrehon. Kaya so kita uban, muhatag ta, in-excess of sa sobra nato. So, kung ikaw ba, kung kita muhatag tag Manila, kung naatay 100, kabot ka nag-Manila, how much more ang langit? Di ba? Mabitaw ko namin yun, mapapala daw yung mga 5 pesos kasi yun nakapasok sa langit. Alam nyo, kung ibigay nyo yung pinakalas, Brother Mike, kami, ako ilang beses ako nagbigay dito na ngayon, o yung nakaraan, inubos yung lahat ng laman ng pita ko. So Lord, bigay ko sa iyo ito. Grabe pagpapala, bibigay. Lately, pag sinabi natin yung reason natin ng hini, dapat, pag humingi tayo, dapat may maganda tayong reason. Kung lately, sabi ko, Lord, maganda sana pag umatin kami ng anniversary, may matutuluyan naman kami. At pinagmamalaki ko ang kabutihan. Hindi ako nagmamayabang. Sinasabi namin kung gaano kabuti si Lord namin dahil pinapractice namin yung sinasabi niya. Yung piniportrait namin yung identity niya, yung nature niya. Ngayon, binigyan niya kami condo, 2 bedrooms pa.
Ayaw nyo, palpakan natin si Yahweh El Shaddai. Kung sabihin, bahala na kayo kung sabihin yung mayabang ako. Ito ngayon sa challenge ko. Ano man nalaman ang pera nyo ngayon? Yung sa mga baguhan. Kung wala kayong prayer request, magdala kayo ng prayer request kasi napakahalaga niyan. Dapat humingi kayo, be specific. Kung punta kayo dito, sabi nga, magbigay. Wala yan sa pagbigay. Pero challenge ko nga sa inyo ngayon. Ano man laman ng busa nyo ngayon? Piso man yan, 5 man yan, 100 man yan, 1,000 man yan. Kung iisipin nyo, yung 100 ba yan? Kung hindi kayo magtiwala sa Panginoon, yung problema nyo kung anong babayaran nyo, bill, may mailit na, may magagawa pa yung 1,000 nyo o 100 nyo? Wala, di ba? Tutang, sanay naman tayo magsugal. Ba't hindi pa tayo susugal sa Panginoon? Doon na natin itaya kay Lord yun. Sa sugal dito sa mundo, palamahan natin siya El Shaddai. Sa sugal dito sa mundo, walang, kaya nga yung sugal, bawal yan. Pag tumaya, kasi walang kasiguruhan yan. Pag kay Lord ka tumaya, ano? Check yun, answered prayer yun. Kasi sa may sabi, dili sa sinungaling, pareho sa mga tao. Ngayon, mubayad ko, di mubayad. Inigutang, daghang kay promise, o bad? O daghang na dire, na nakakuha nga, hindi ko, hindi human. Ako nag-comment, pero as I've said, kung you are still under debt, you are still under curse. Maningkamot mo, or either, mahabo kibaw. Mansay mo, basta maningkamot, makalingkawas na sa pangutang. Okay, so much for that. Katabi taong, kay once na ibigay na ito atong pinakalas, nakahinumdum mo itong byuda sa Sarifat, ngayon nawala na siya oil o harina. Unsay nahitabo niya. Di ba? Pagkawa na si Elijah, iyang gilutuan, iyang kuhan, wa na mahurot ang iyang harina o kang iyang oil. Ug mao po na mahitabo nato ron. Once ibigay ninyo na inyong pinakalas, dili man treasure, inyong time atong kinabuhi sa Ginoo, tiyak yun, siksik, liglig, pagpapala ng blessing. Humingi na kayo ng gayong gabi na yon. Kasasamahan yung pananalig, siyempre. Ako'y nananalig na itong gabi. Sabi ko nga, hindi ito ordinaryong gabi, kundi special to. Ito'y hinahanda bago pa man tayo pinanganak. Amen. Konti na lang. Sabi, nahingi na ako ng sorry. Tutuloy ko na. Pangapat, last but not the least, be ambassadors and not destroyers of the King. Ano ba ibig sabihin ng ambassadors? Itong sakit ko, brother, hindi ko maano yung oras ko. So, sabi mo nga, 1 taon o 6 na buwan, punong-puno yung dibdib ko sa sasabihin. Hallelujah. Ano ba yung ambassadors? Ibig sabihin, kung ambassador ka sa Pilipinas, papunta dito, ikaw may mag-represent. So kita, if we are ambassadors of the kingdom, as I've said, we must show what is our Father look like. So, ano ba dapat na? Ang una, be a catalyst. Sabi nga ng kapatid ko, nung nag-vigil kami doon, napag-usapan namin, dahil si Mama ayaw na nang inom. Nang malaman nila na El Shaddai na si Mama, hindi na bumibili ng alak yun. At grabe yung grabe yung influence na nangyari. Yung effect ng tao, kasi bisag dili siya per partner, kahit hindi sila per partner, nag-inom sila pero tinatago nila. Dala-dala sila kunwari ng plastic na baso, inumin ang pinakita ko, tanduay yung laman. Pero ganun ba? Pare, katulad kami ni Brother Dan, may mga barkada kami na wala pa sa Panginoon. Once na pag nandun kami, hindi ba masarap pakinggan yun? Pag narinig ito, uy, kanang dandahan tayo sa ating pananalita. Uy, kanang medyo control tayo kasi mga disciple yung kasama natin. Mga El Shaddai yung kasama natin. Hindi ba masarap pakinggan yun? Na nagkakaroon tayo ng reflex sa catalyst, parang nagiging, nababago natin ang takbo na ibang tao dahil nakikita nila sa atin kung ano yung dapat natin ipakita. Hallelujah, praise the Lord. Pangalawa, no double standards. Karamihan sa atin, pag Lunes, pag Sabado o kaya Linggo, napaka-holy. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe tatat. Pag na'y magkaroon, pagkasli, bagsak. Pero inig Lunes at Biyernes, unsa man? Ipakita pa natin pagka Shaddai. Imbis na kita mo magdala o impact, tayo ang magiging catalyst. Ano nangyari? Minsan, nadadala tayo. Sumasama tayo doon sa mga party. Bato-bato sa langit. Mayroong mga nag-propose dito. Pupunta sa party, nakikita, inumin. Pa'y nakita, yung choir, dancer, preacher. Aba, mag-ingat kayo, maglagay ng dyan sa Talagang hindi tayo makakakin yan. Sabihin nyo sa akin na masakit ako magsalita. Totoo yun. Itong gabi na to, ginawa to dahil may purpose, pinatayo ako rito. Yung ibang preacher, takot magsabi, ako sasabihin ko yun. Kasi ano man yung pag-preach ko dito kung hindi tayo mapunta sa langit. Atin natin tayo rito, puro pagpapala. Yung mali, hindi natin tinatama. Wala din. Di ba?
Sayang lang yung pagpunta natin dito kung walang pagbabago sa mga sarili na. Dapat ipakita natin, hindi lang tuwing Sabado at Linggo, Lunes hanggang Friday, i-convince natin yung ating mga kasama sa, marami, kasama sa trabaho. Makasakay ka lang yan sa jeep, kasama sa eskwelahan. Ipakita natin na talagang you are a true son of God. Hindi yung nominal son of God, nominal Christian. Christian lang pag Sabado Linggo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung pwede na. Dapat todo. Konti na lang. Konti na. Malapit na magalit si Brother Rolly. Isa pa. Let the world know that we are His disciples. Ano ba yun? Paano man natin ipakita sa Panginoon na we are His disciples? Ha? Okay, John 13:35. Ano bang kuhan ba? The world will know that you are my disciple when you love each other. I hope it's correct, but parang yun ang ano. So, dapat ipakita natin na tayo dito sa loob, nagmamahalan. Sabi ko, mamaya, makikita ko yan pag I love you of the Lord. Pag hindi, nagyakapan yung plastic, yung mga yan. Yung plastic ba, makapasok sa langit? Ay, sigurado. Kasi yung plastic yun eh, walang buhay yun. Yung tao, yung mga buhay, tayong lahat, hindi yung plastic. So, dapat, sige, bahala kayo. Babalik na si Lord. Okay. Dili nang, may iba na rin, mahiupos na yun. Kini nga tong panggobyerno, no? Bisag unsa nga institusyon, kung walay guidelines, ano mangyari? Nilagay ang guidelines o kaya yung batas para meron tayong susundin. Kahit nga yung Biblia eh. Nandyan nga palagi yung Biblia. Ang daming, sabi, Lord, mangusap ka sa akin. Araw-araw natin nagbabasa ang Biblia. Nangungusap ng Panginoon sa kaso lang, matigas yung puso natin, hindi sinusunod. May guidelines nga tayo, hindi naman sinusunod, kaya hindi tayo talaga lalago. Yung iba, pag pinagsabihan mo kung anong mali nila, ay parang hibi-hibi. Mukuyos na yun. Kaya, mingo para pag, hiubos mo ko. Kung panunay mo magpahiubos, matumbad yun mo. Dapat magpaubos mo, magpasensya, ubos lang dili dapit sa kasing-kasing. Ay, dapit sa tiil, kaya sigurado matumbad yun mo. Hallelujah, palakpakan natin si Yahweh. Okay, challenge. Are we now aware of whose children we are? Whose characters and qualities are we supposed to display? Are we kingdom-minded citizens or never-minded citizens? Are we serious in serving the Lord and aware of the consequences if we fail producing fruits, being not doers of the kingdom? Okay, conclusion. Matthew 24:45, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usan ining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Malakay 3:18. Makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan, ug sa nag-alagad kanako ug sa wala mag-alagad kanako. So, kang kinsa mo ta mag-alagad? Kay Yahweh o sa Yawa? Yahweh. Mamarog na kita tanan. Hallelujah. Ate. Amo kong gihangyo nga namnamin nyo yung kanta. Kasi paborito ko tong kanta. Namnamin nyo, mangusap kayo sa Panginoon, magdasal kayo, humingi kayo. Humingi na kayo. Ano man yung hingin nyo. At ako'y naniniwala na hindi kayo bibibuhin ng ating Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Hallelujah, hallelujah. Namnamin niyo ang kanta, mga kapatid. Hallelujah. We are supposed to praise our God with all our heart, with all our mind, with all our strength. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people
Praise the Lord. Give your voices to the Lord. Raise your hands to the Lord. Give everything to Yahweh Shaddai. He is the owner and giver and taker of lives. Siya mo'y tagihan ining tanan nato. Ang ayan lamang ay balik nato niya kaniya ang tanan niya dinay ka nato. Ang atong panahon, ang atong kusog, ang atong treasure, ang tanan-tanan. Rising up to take our place with selfless faith, with selfless faith. Yahweh Shaddai, ablihan mo mga nahunaw kasi Lord. Nga ang tanan na mo natulog kayo na dili masayang Yahweh Shaddai. Pahinumdumi kami ng imong gingharian, Lord. Dili ka maghimaya na kami dito, Lord. Wala na ikagunaanan dito, Lord. Tudlumi kami nga mahimo mga doers sa inyong kingdom. Nga mahimo kami makita dili ka namin. Nga iyong mga anak, Lord. Ang imong naong, ang imong batas, ang imong karakter, ang imong attitude, Yahweh Shaddai. Makaingon sila na kami ang imong mga anak, Yahweh. Sa nangingong buhay karong gabi na. Salamat sa pagpadala sa Holy Spirit dali ka namo, Lord. Salamat sa pagdubali mo namo, Lord. Nga ihimo nimo channel of blessings sa Yahweh Shaddai. O nga tanan gawas mo buong mga Lord na yun kasi mo kapupunto. Salamat Yahweh Shaddai sa panahon. Salamat Lord ay kagagulan na ano kung ihimo, Lord, magpahayag sa imong mga pulo. Salamat sa Lord sa imong mga anak kaniya karong Yahweh Shaddai. Salamat sa karong pagkana, Lord, na kami nakatayag pa kanino. In spirit, hallelujah. Salamat, Yahweh, sa kanyang buhay. Salamat, Lord, na ikaw ang mong Ginoo. Ikaw ang mong Savior. Ikaw ang mong healer. Salamat, Yahweh, sa mga anak ng Diyos na pinadala mo ni Lord. Ako'y nag-serve, kini kayo, Lord. Salamat sa parang ginapit ko ni Lord, kung grupanan mo sila. Kung karong gapuluna, Yahweh Shaddai, among giyangkon, Lord, na pilit kini aksidente. Kini tanan mo na kining giandam, bisa pa sa wala pa kayo na tao, Yahweh Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Hosanna in the highest. Hallelujah, we give you praise. Hallelujah. Karong gabi na, Yahweh Shaddai, ang declaim, Lord, nga hiyang yung kamo sa mga tupahan, Lord. O ang Holy Spirit mo ay nagkukup ka na mo tanan, Yahweh Shaddai. Ang declaim, Lord, karong gabi na, kinsa mga itong nagsulat to prayer request, o bihatag silang tayo sa nung karing Yahweh Shaddai. Pili sila mapagka silang desisyon, Yahweh Shaddai. Ang declaim, Yahweh Shaddai, ang declare, healing and deliverance karong gabi na, Lord. Silang tanan na tunay mga problema, katutasan silang problema, Lord. Silang tanan na tunay mga broken relationship, Lord. Mahiuli na, Lord. Silang tanan na tunay na kung inahanlan, Lord, materially, financially, Lord, spiritually, Lord. Ibo kinihatag ka na mo in Jesus' mighty name. Ako sa kumanduan, Lord, at kaway. Pinilog sa kaway, Lord, na pag mga division, kani mga pagkahilubos, kani mga pagkasukol, Lord, pagkasina. Ibo kiniwag tango sa pangalan ni Jesus. Lord, limpiyuhin mo kami tanan, Lord, sa imong balaan na dugo. Hallelujah. Akong declare, Lord, akong declare. Unsa man akong buhian karong pagkabiyunan, Lord. Ako kaning miangkon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Claim your blessings. Receive your blessings. Claim your blessings. Hallelujah. Padayon akong grapo, Yahweh Shaddai. Natintanan akong mga exo, Lord. Padayon mo kami himon. Gamiton mo kami mightily and boldly. Imo kami gamiton labi na kato sa mawala. Pamakaila diya kanimo, Lord. Gamitan hatagan kami kusog, Lord, nga makapang-invite, Lord, makaakay pag mga pabalik diri kami mo, Yahweh Shaddai. Nga matungan na mo mga responsibilities, Lord. One more soul back to Jesus. Yahweh, samahan mo po si Brother Mike, Lord. Lahat ng ang kanyang pamilya, Lord. Tanang mga disciples, preachers, among monitoring head, mga preachers, mga trainee, associate, yung sa mga kapatid, Lord, ng iyang church, Lord, nga mutakor kini, ang simbahan ngayon, ang ipangando, Lord, ihatag ni mo kinidya kanila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, katong tanan, Lord, nga doon ay ipangayo ngayon dawa. Ako I declare blessings upon blessings. I declare healing. I declare deliverance. I declare
Lord. I declare peace. I declare love in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Tunita na, Lord, na magipangay di pasalamatan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, in the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. Give thanks. Okay, before glory be, let's have a test. Since this life is a trial, let's have a test. Very short and simple test today. If I love you with the Lord, kung kinsa tong sa paminaw ninyo, nakapahibos ka, or nakapahibos ninyo, dula ninyo. Kung nanay ninyo na, pangay mong pasaylo. We'll never know. Pareho sa akong isuon, nagsigig hilak dito sa lumot sa akong mama, yung anong isuon. Di naman na maminaw ng patay. Sa buhay pa, tama yung sinasabi ni Brother Manny. Yung iba kong kapatid ayaw magpadala ng pera, ng gamot. Nung mamatay na, iyak-iyak, nginig-nginig pa. Wala. Kung habang buhay tayo, kung ano man yung dapat yung ipakita, hindi lang sa pamilya, sa kasamahan natin, ipakita na natin. Pag mayroon kayo sama ng loob sa preachers natin, lapitan nyo. O kahit wala kayo sama ng loob, lapitan nyo kung gusto nyo yakapin nyo. Hindi ako ang manunod sa inyo, kundi si Yahweh. This is the time. There will be no tomorrow. Hindi natin hawak yung buhay natin. Hindi natin alam kung makahinga pa tayo bukas. So gawin nyo na to. I challenge you. Okay. Yes, I love